Kamusta pong muli mga kabayan? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pahayag ng palasyo na open po siya. Open po silang muli. Open po para po baguhin at ripasuhin po ang ating konstitusyon, ang 1987 konstitusyon o tinatawag na charter change mga tambay. Pakinggan po natin ang palasyo dito po sa charter change na open po sila mga kababayan. Siyempre, paano kayo hindi magiging open? Ipapabor sa inyo yan. Hindi po ba? Lalong-lalo po pagka niripaso at binalangkas mo po ang 1987 konstitusyon, mahirap na pong pagkatiwalaan pagka ganito pong klase ang gobyerno po, lalong-lalo po kung anong klase sila magpatakbo ng gobyerno. Mahirap po sa panahon ngayon balangkasin yan. Hindi po ba mga kababayan? Dahil hindi natin alam kung ano ang nasa likod ng mga plano o ideas nila para protektahan ang kanilang mga political career. Hindi po ba mga kababayan? Pakinggan po natin ang palasyo. Actually po, sa mga ganyan ay malalaman din naman po natin kung ano po ang isinaad noon ng mga framers of the Constitution, noong 1987 Constitution. May mga pagkakataon lamang po siguro, kahit maliwanag ang ibang mga definition or mga terms, ay minsan napapalabo para merong mapaboran. At sa ngayon po ay hindi pa po masasabi ng palasyo at ng Pangulo kung ano magiging reaksyon dahil hindi pa naman po nakikita ang detalye na gagawin patungkol po dito. So, kung ito naman po ay ikagaganda at ikaliliwanag para hindi na mabutasan ang anumang mga provision dito sa Constitution, hindi naman po ito tututulan ng Pangulo. Yan po mga tambay. Kailangan tutulan po yan ng taong bayan, mga kababayan. Dahil una-una, napakarami po nakikita ng mga Pilipino sa kanilang panunungkulan. Napakaraming butas ng kanilang panunungkulan. Ang kanilang serbisyo sa taong bayan ay isang damukal na butas ang nakikita ng mga Pilipino. Lalong-lalo po sa issue ng corruption. Hindi po ba? Yan po, inuumpisahan na po kasi yan, umuugong na po sa House of Representatives na muli po nilang bubuksan ang charter change o yung chacha at yung konkon at ito pong sa pagbalangkas sa 1987 Constitution natin, mga kababayan. Mahirap na po yan. Pinaliwanag na po ni dating Pangulong Duterte yan, mga kababayan. Mahirap pong pagkatiwalaan daw sa panahon ngayon ang nakaupo para bigyan mo sila ng pagkakataon na pag yan ay nahawakan nila at nabalangkas nila, hindi natin alam, ayon kay dating Pangulong Duterte, kung ano na ang mga isisingit nila dyan at puro ipagiging o magiging pabor sa bawat politiko na mayroong kanya-kanyang agenda yan. Hindi po ba? Napakahirap po yan. Lalong-lalo ngayon, grabe po silang humawak ng ating bansa. Di ba? Napakalalaking problema po ang binigay nila sa atin umano. Lalong-lalo yung dalhin tayo sa issue ng isang damukal na 3 taong korupsyon, billion, trillion, hindi nila maipaliwanag. Tapos sasabihin lang ng Pangulo, mahiya naman kayo. Sasabihin lang ng mga ibang politiko, mga demonyo kayo. Ganon. At yung ginawa nilang pamumulitika sa mga Duterte, pagpapabagsak sa Vice President, at pagpapatapon na walang due process sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan, ito ngayon ang pagkakatiwalaan mong bumalangkas sa ating batas para ripasuhin ang 1987 Constitution. Mahiya naman kayo sa mga Pilipino. Ano, pakapalan na lang ng muka, mga kababayan? Ganun po ba? Dahil sa sobrang kagahaman, kagreedy sa kapangyarihan, kakapalan mo na lang ang mukha mo para yung kapangyarihan ay hindi na mawala sa inyo. Ganun po ba? Wag na wag po tayong pumayag mga kababayan sa plano po ng mga politiko na sangkot po karamihan ng mga politiko sa korupsyon.
Marami po ngayon nagpapatotoo, mga kababayan, sa mga proyekto, ghost employee o ghost project. Di ba? Mga kumikita ng pasobra, komisyon, at kung ano-ano pa mga extraordinary. Sila po yan. Tapos ngayon, babanatan nyo kami ng charter change. Mahiya naman kayo sa balat nyo. Bakit? Ayaw nyo nang mawala sa kapangyarihan para balangkasin nyo na ang konstitusyon namin? Mga kababayan, malabo yan. Yang pagbalangkas ng batas, depende sa mga politiko yan. Pagka ang politiko natin ay ganyang magpalakad ng bansa, mahirap mong pagkatiwalaan yan umano. Mahirap mong pagkatiwalaan ang mga ganyang klaseng politiko ngayon sa ating bansa umano. Unang-una, puro pang sariling interes umano ang mga gusto ng mga tao na yan. Hindi po ba? Mahirap po yan. Nako, lalong-lalo po ngayon sa panahon natin na nakikita natin kung paano sila magpatakbo ng gobyerno natin ngayon. Binaon tayo sa pagkakautang, mga ghost project, mga kabayan, at isang damukal na pera ang naililipat nila sa PhilHealth, BDIC, SSS, GSIS, pati ang ginto nating reserve sa Central Bank, napapakailaman pa yata umano. Di po ba? Pati ang pinasok na Maharlika Investment Fund. Di po ba? Nakita nyo po? Tapos babaguhin mo ang konstitusyon. Bakit? Para mapagtakpan mo na lahat. Mapagtakpan mo na lahat ang ginawa mong anomalya at ang paghuhudas mo sa ating soberenya at sa ating judicial sa ginawa kay dating Pangulong Duterte. Hindi po pwedeng katigan po 'yan. At hindi po kailangan suportahan 'yan ng taong bayan. Mahirap po 'yan, mga kababayan. Yang ganyang klase po na diskarte na ginagawa po nila umano sa pangunguna po yata ng House of Representatives ay ayaw na po nilang umalis at mawala sa kapangyarihan, mga kababayan. Mahirap na po. Huwag po tayo magtiwala pagka ganyang klase po ang mga politiko sa panahon natin ngayon. Mahirap po silang pagkatiwalaan, lalong-lalo po sa ating konstitusyon na gusto po nilang balangkasin. Kahit anong klaseng pagbalangkas, wag po tayong pumayag sa panahon ngayon para sila ang masunod. Ang kailangan po ang masunod ang boses ng taong bayan. Wala pa po silang napapatunayan para sundin natin ang gusto nila. Di po ba? 3 taon na wala silang napatunayan sa mga Pilipino, pero ang pera po natin ay nalustay. Umutang tayo ng isang damukal na pagkakautang na tayo rin ang magbabayad. Ano po ang nahita natin sa kanila? Wala. Ngayon, pakinabang na naman ang gusto nilang mangyari sa atin. Kailangan natin sumunod sa kanila para baguhin at ripasuhin ang sinasabi nilang konstitusyon natin. Ang 1987, huwag na po tayong magpaluko sa kanila. Pang sariling interest lang po yan umano. Komento na inyong lingkod. Huwag po tayong pumayag sa mga hindot na yan umano. Mga sinungaling umano. Mga magnanakaw umano, mga demonyo umano, ayon po kay Senator J.B. Ercito. Mga kababayan, maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po mga kababayan. At shoutout din po sa mga biyaya na inyo pong pinagkakaloob. Thank you po. Shoutout po sa inyo. Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, si Dorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe, si Jem Aris na United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, Julieta Celona na Sydney, Australia, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahut, 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, at si Kingston, 123 na Hong Kong, at si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo mga kababayan. Ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, yung dasal at panalangin po natin, magkaisa po tayo, sama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, syempre po ang Vice President, at lalong-lalo po ang ating dating Pangulo
na maingatan po at mailayo po sa kapahamakan at maduktungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal at panalangin, mga kababayan. Sa muli po, paalam po muna. Ingat-ingat din po tayo. Bye-bye!